Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Miss Nora Aunor, mas malaki ang kinita sa lahat ng artista pero namatay ng mahirap. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, disclaimer lang po ha, hindi po natin to ginawa para po hamakin ang isang Nora Aunor na icon po natin yan. Ito po yung ating ginawa para malaman bakit po nangyari ito. Diba po, wag po sana tayong magalit o magkaroon ng sama ng loob. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa ating channel, lalo na po sa mga bago lang at sa mga nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, libre lang po. Wala pong bayad dyan, kaya huwag po kayong matakot. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Ang pinakamayaman at pinakanagkamal ng matinding salapi sa showbiz, walang iba kundi si Miss Nora Aunor. Pero nung nga palang nagkasakit na siya, labas-masok siya sa ospital, yun talagang wala na halos siyang malapitan. Kaya po pwede nating sabihin na talagang namayapa siyang mahirap. Yung mga lupa doon sa Bicol na hindi naibenta, nasa pangalan pala talaga ni Ian De Leon. Magbabalik tanaw po tayo sa ating namayapang national artist at superstar na si Miss Nora Aunor. Kailangang maintindihan ng publiko, sabi kasi nila, ang pinakamayaman at pinakanagkamal ng matinding salapi sa showbiz, sa lokal na aliwan, walang iba kundi si Miss Nora Aunor. Diba lagi ko sa'yo sinasabi yan? Oo, ang kanyang mga pelikula tumabo. Ang kanyang serye, ganun din. At ang kanyang mga plaka. Nung panahon, long playing, single, Nora Aunor talaga. Correct. Yumaman talaga si Nora dyan. Pati ang Alpha Records, Yes. diba? Kumusta daw po si Nora Aunor? Bakit parang nung mamatay siya ay walang-wala siya? At ito naman po ay hindi maikukubli. Nung palang mga panahon na yun, dahil kilala nga si Ate Guy sa pagiging generous. Si Nora po kasi may ugali na huling sentimo, huling piso na lang po na nasa kanya, ibibigay pa sa kapwa niya. Too generous to a fault, sabi nga natin, No. diba? Pero yun po siya doon po siya nakilala sa pagiging palabigay. Pero nung nga palang nagkasakit na siya, labas-masok siya sa ospital, yun talagang wala na halos siyang malapitan. Hindi nga ba't pumupunta siya sa iba-ibang mga negosyante at malalaking tao, binebenta yung lupa niya sa Bicol. Pero ang sabi naman ng mga pinagbebentahan niya, ang layo namin, hindi rin namin maaasikaso yan. So ito po yung mga panahon na walang-wala na po talaga ang superstar. Kaya po pwede nating sabihin na talagang namayapa siyang mahirap. Nakakalungkot. Oo, nakakalungkot. At siya yung Nakakalungkot. wala raw makatatalo sa kasikatan na naabot ng isang Nora Aunor. Isa dapat siya yung number one talaga to the top na pinakamayaman sanang artista. Pinakamaraming nagdaan na pera sa kanya. Oo. Pero yung mga lupa pala doon sa Bicol, ibinenta na yung iba. Dahil sa- Oo. Dahil ngayon labas-masok Sa siya sa ospital. ospital, wala na siyang mapanggastos. Hindi naman simple yung kanyang sakit. Correct. Lagi siyang nasa ospital. Lagi siyang talagang hospitalization niya ay matagal-tagal din. Ang tunay pong nakakaalam ng kwentong ito ay si John Rendez. Dahil siya lamang po naman ang kasama ng ating superstar nung mga panahong pinakamadilim na bahagi ng kanyang mundo. Yes. Si John talaga yon. Kaya nga masakit yung maraming nag-aano na, kapal ng mukha mo, umaasa ka, nabibigyan ka pa ng milyon. Teka naman. Teka lang muna. Teka. Anong sabi ni John? Milyon? Ni Singkunduling nga, wala akong nakuha. Wala akong nakuha dyan. Yun ang kanya. At saka alam naman natin, di ba nakikita naman natin yung video, simpleng pamumuhay ni Ate Guy, di ba? Yung mali, di ba na yung Pagkain, isang Pagkain, klase. isang klase. Naglalagay lang ng konting sabaw. Yun kutsilyo na hindi makahiwa. Oo. Alam mo yung mga ganon, Oo. di ba iisipin mo? Walang mga bongga tayong nakita Correct. na klase ng buhay ng isang superstar. Oo. Loki lang talaga si Miss Nora Aunor, mga tagapanood, no. At grabe, sobrang idol po yan ng mama ko. Sila ni Vilma Santos. Yan po, kapag may mga palabas yan, talagang sinisigurado ng mama ko na panoorin talaga yan. At grabe yung iyak niya nung pumanaw nga si Ma'am Nora Aunor. So yun pala, no, mas naintindihan natin ngayon, mga tagapanood, kung bakit talaga naubos yung kanyang kayamanan, kasi sunod-sunod nga yung pagkakasakit niya, plus may mga
Di ko alam mga tagapanood kung tunay yung mga anak. Sabi kasi adopted, may iba naman sabi tunay, isa daw tunay na anak. Hindi ko alam talaga mga tagapanood ano yung mga kwento doon sa mga anak niya. Pero ang malinaw sa akin is hindi niya yung pinabayaan, binigyan niya yun kahit papano. So talagang naubos lang talaga yung yaman niya dahil nga doon sa pabalik-balik na sakit niya. So nagpapagamot siya. Ito yung patunay lang mga tagapanood na kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami ang pera mo, kapag talagang tinamaan ka ng mga sakit sa katawan, doon na talaga mag-uumpisa na maubos lahat-lahat nung pinaghirapan mo, ipinundar mo. Kaya mas mainam siguro na para sa akin ito, realization ko to mga tagapanood habang ginagawa ko ang reaction video na ito. So, na-realize ko na hindi lang basta-basta tayo dapat nag-i-invest doon sa mga material na bagay. So, dapat ang inuuna nating mag-invest tayo. Yung inuuna natin is yung health natin. 'Di ba? Kasi mas importante ito sa lahat 'Di ba? Sample mo na lang po 'yan, 'di ba? Na nangyari, ang dami mong kinita, pinaghirapan mo sa trabaho, halos hindi na po nagpapahinga si Ma'am Nora. 'Di ba? Pagod puyat po 'yan 'Di ba? Nag-ipon po siya ng sakit sa katawan. So later on, yun na, siningil na po siya ng katawan niya. Di lahat din ng napundar niya is naubos din. So dapat pala, ngayon balance lang po 'Di ba? Nag-iipon ka ng mga material na bagay, ganun din iniipunan mo din yung health mo. Iwas sa stress. Iwas sa stress, kain ng mas masusustansyang pagkain. Mga ganun po siguro. Hindi tama yung mga sinasabi ng mga doktor ngayon na yung tulog talaga dapat maging sapat din. Kasi alam naman po natin mga artista, mga tagapanood, talagang puyatan po ang trabaho niyan. May mga tapingan silang gabi, madaling araw. 'Di ba? Sobrang pagod po yan. Tingin lang ng mga iba, ay hindi naman nakakapagod yun. Nagsasalita lang sila dyan, umaakti na. Hindi yung palipat-lipat ng location, yung pag-aantay. 'Di ba? Kakabisaduhin pa yung linya mo, tapos minsan yung actingan nyo, heavy drama, iba emosyon yun, which is nakakaano din po yun sa sa physical ng katawan mo. Di po ba lalo sa puso kasi siyempre yung dadamhin mo yung karakter mo na nasasaktan ka, so stress ka, mga ganun din po mga tagapanood. So tingin ko talaga doon lahat yun napunta yung pinaghirapan ni Ma'am Nora Aunor. Doon nga sa nagkaroon siya ng sakit. 'Di ba? Kayo po, ano po sa tingin niyo mga tagapanood? Yung sa loobin niyo o masasabi niyo patungkol dito sa pinag-usapan natin? Ilagay niyo po sa ating comment section at ituloy natin yung video para mas maintindihan pa natin kung ano po yung nangyari. At alam po yan ni John Rendes, yung mga lupa doon sa Bicol na hindi na ibenta, nasa pangalan pala talaga ni Ian De Leon. So, madaling salita, nailagay. Noon pa man. Oo, nailagay. Noon pa man, nakalagay na talaga kay Ian. Dahil sabi rin siguro ni Ate Gay, siya naman yung biological son. Siya yung sole heir sa kung anumang estate na maiiwan niya. So, wala talaga kay Lot, kay Matet, kay Kiko at kay Kenneth. Wala talaga. Nasa pangalan talaga yan ni Ian. Okay. Wala pong nalagay sa pangalan ni John Rendes. Lilinawin lang po natin yan. Dahil kung meron, hindi po yan maitatago. Hindi pwedeng itago. Ipaparehistro yan Maglilipat ng mga pangalan. Wala po talaga. Ngayon, eto ang tanong ng marami. Tatakbo raw ba sa mundo ng politika si Ian? Kasi nung May 21, nung nakaraang karawan ng ating superstar, ay nandoon siya sa Iriga at may motorcade. Siya lang mag-isa. Wala ang mga kapatid niya. Paghahanda na raw ba ito? Naku, Napapasok siya? So anong mangyayari dito? Parang napakahirap yatang kunin ng simpatsya na hindi mo kasama kapatid mo at ito ngayon ang maingay sa showbiz land yung tinatawag na. Yung kumbaga sa husgado ng bayan ngayon, hindi kagandahan. Oo, hindi maganda yung ang dating kwento. ng kanyang Correct. pangalan. Pero magbabago pa rin naman ito kapag nagkaayos-ayos sila. Tama. Kaya lang, di ba, ang superstar, kumandidato ring gobernador ng Bicol, Oo. natalo siya. Yeah. Villaferte ang mga kalaban niya noon So, Tapos, pasok ulit
nag-commit siya, nagpa-ano sa party list. Party list. Pero umurong siya. Oo. Umurong na siya dahil hindi na kaya ng kanyang katawan. Physically talaga. Yes. Kaya ito po yung mga ano na, bakit ganun? She died a pauper. Sabi nila, opo, totoo po yun, na kahit nagkamal po ng sobrang salapi ang ating superstar, siya po ay namayapa na walang-wala. Kaya pala sinasabi ng mga kapatid, mana, hindi kami interesado sa man. Baka alam naman talaga nila talagang wala talagang paghahati. Meron o walang alam, Oo. hindi sila naghahabol. Correct. Yun ang pinakamaganda. Hindi sila nang-aagaw. Oo. Kaya nga sabi ni Lotlot, kay Ian lahat yan. Meron man o wala. Basta Salamat. sila, hindi sila umaasa. Wala silang inaasahan na pamana ng superstar sa kanila. Yun yun. Kaya nakakalungkot na iisipin mo, superstar, nasa pinakaituktok ng tatsulok, wala raw papantay sa kasikatan na naganap at nakuha ng isang Nora Honor. Nag-iisa. Pagkatapos po, siya ay namayapa na walang-wala. Wala nang malapitan. Maaaring yung mga natulungan niya, lumalapit din siya, pagbibigyan siya, pero maliliit na halaga lang. Oo. Ang kailangan niya sa hospitalization, malaking halaga at madalas yun. Pero yan kasi si Nora Honor, di ba na masaya siya. Hindi siya nagsisi ng wala siyang Pera. bahay, wala siyang pera, di ba? Yung nangungupahan lang siya ng ganyan. Pero siya yun eh. Simple siya eh. Oo. Yun siya eh. Kaya hindi natin siya masisisi, di ba? Kaya ito ay isang malaking leksyon sa mga personalidad po na kumikita ng malaki. May katapusan po ang pagkita ng ganyan kalaki. Bukas makalawa, iba na uli ang nasa posisyon nyo at yung naipon nyo, unti-unti yan na mauubos kapag hindi nyo hinawakan ng maayos. Totoo. Di ba? Oo. Oo. Grabe ang kwento ni Superstar hanggang ngayon, no? Kahit wala na siya, isipin mo, pinag-uusapan pa rin natin siya. Di ba Ito sabi talaga. nga, popularity is Oo. temporary, but legacy always remains. Ito ngayon nararanasan ni Ate Legacy Guy. yan ng Oo. Nora Honor na kailangang irespeto dahil isa siyang national artist, isa siyang superstar at panghabang panahon kahit wala na ang boses ng isang Nora Honor, naaalala pa rin po natin siya dahil sa lawak at laki ng kanyang kasikatan. Totoo. Ng popularidad na yan. Talagang nagsasarado ang mga sinihan. Diba? Ayan. Punong-puno ang mga stadium kung saan siya nagtatanghal. Ganon katindi. Alam mo yan, nakita mo yan kasi isa kang Noranya. Noranya na ako talaga. eh. Kaya Oo. kabisado ko yung mga nangyari sa kanya. Grabe naman po talagang kasikat yan si Ma'am Nora Honor, ang nag-iisang superstar ng Philippine Showbiz Television o kahit pa nung itawag din. Kaya nga po naging national artist po yan mga tagapanood. Pero doon, di ba, ang daming hindi nakakaalam sa pinagdaanan ni Ma'am Nora kasi hindi naman po talaga basta na ibabalita yung iba, di ba? Naging pagkatapos po kasi na parang lumaylo siya sa showbiz namuhay na lang po siya ng sobrang tahimik lang kasi napakaloki niya lang po talaga. Hindi naman katulad ng iba yan na masyadong nagpapabongga pag nakikita natin. Sa kanya hindi po. Napakababang loob po. Sobrang bait po talaga ni Ma'am Nora. Diba? Kahit hindi ko pa po siya na meet in person, pero marami po akong mga kakilala, mga kaibigan na rin, mga magulang nila na talagang Noranians na nakikita si Ma'am Nora daw, nakakamayan nila, nakahalikan nila. Sobrang accommodating nga daw, sobrang bait po daw talaga makitungo doon sa mga tagahanga niya. Kaya hindi po tayo magugulat kung bakit ganun siya minahal ng mga tao, ganun sinuportahan yung pag-artista niya, maging sa singing niya. Kaya talagang tama to si Ma'am Christopher Min na talagang nagkamal siya ng napakaraming pera dahil lahat ng mga ginagawa niya talagang ang laki ng balik dahil sobrang pumapatok. Yun nga lang, pagdating nung nagkakasakit na siya, parang nawala din po lahat. Kaya yung mga anak niya, yung iba ata hindi nabigyan ng mana marami kasi nagsasabi na nag-agawan nga daw sa mana, nag-away, ganyan. Pero pagka yung tao naman na involved doon, sila Mamalotlot, sila Matit, sinasabi naman nila na wala na kay Ian nga daw kasi yun nga, mga tagapanood, parang si Ian nata yung tunay na anak. Hindi ko po sigurado yan mga tagapanood kung siya talaga tunay na anak kasi wala po talaga akong background about dyan. Wala po akong knowledge, personal knowledge.
patungkol dyan. Kung kayo po mga tagapanood, kung mapapanood po ninyo to, komento nyo po dyan sa ating comment section about doon sa issue na yan, kung si Ian ba ay tunay na anak, di ba, ni Ma'am Nora. Hindi ko po talaga kasi alam, kaya ang hirap po magsabi ng ganun. Pero kung siya ang tunay na anak, at syempre siya yung talaga makakakuha nun lahat ng ari-arian. O hindi naman parang majority ng mga ari-arian ni Ma'am Nora na may iwan niya, kung mayroon pa man naiwan mapupunta talaga sa kanya kasi yung siya yung lehitimong anak. Pero syempre dahil yung sa mga ampon din, baka pwede rin naman sigurong bigyan, diba? Ganun pa man, yung respeto at paghanga ko kay Ma'am Nora ay sobrang taas po talaga. So ginawan lang natin to ng reaction para mas maintindihan natin, may bahagi natin, diba, na awareness na rin na hindi lang dapat puro trabaho ang atupagin natin. Minsan din kailangan din natin bigyan ng panahon yung mga sarili natin, diba, para tayo humilom kung ano man yung nararamdaman natin sa ating physical na katawan. So kayo mga tagapanood, ano masasabi nyo? I-komento na sa loob sa ating comment section. Pag-usapan po natin yan at siyempre pupusuan ko po yan. So yun lang po mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.